yung title po ng i-share ko ay Accountability in Eternity. Pero dapat po talaga, ang title po nito ay Anong Grade Mo sa Langit? Yun. Kasi po, ayun, gawaan kasi kami ng grades. Tapos, yun nga parang naano kasi, nga no, paano pag sa langit, di ba? Anong grade natin kay Lord? Yan, kasi po, di ba, yan pa next nga po. Di ba lalo po ngayon na end times na, ay, ako pala yung nagnanig. Sorry, nawala sa isip ko. Popi, ayaw mo gumana. Ayun. Ayan, ako pala magne-next. Yan, ngayon po na end times na, yan, di ba, yun ngayon nakikita na po natin na nangyayari na po yung mga sinasabi sa Bible, di ba? Yan nga po yung may mga wars, yan, zoom nyo na lang. Kasi ano na yun. Yan yung mga wars, tapos yan nga yung mga false prophets and deception. Yan, naano lang ako kasi po dun sa, sa Facebook, parang nauuso ngayon yung mga nag-ano na mga, yung minsan na nga lang mag-Facebook, ganun pa yun. Yung nagbaba ngayon yung, eto, si Ian Akda, Paul's teacher to. Yung parang ganun yung inaano ng mga yes, di ba, Jello? Tama ako. Agree doon. At totoo yung sinasabi ko. Yan, ganun na. Yung parang binabrandan lahat ng Paul's teacher, ganun. Eto, wag niyo follow to, Paul's to, ganun. Kaya, yun parang lahat na Paul's doctrine, ganun. Parang inaano nila na, wag na kayong ganun. Tapos, yan, yung mga yung gospel din, 'di ba? Yan na share na din siya sa mga 'di ba, sa mga kasulok-sulukan ng mundo, 'di ba? Pero yun nga, may kasabay niyan may mga pandemics, may mga disaster pa din. Yan yung mga nangyayari pa rin ngayon ng mga crime, corruption, 'di ba? Yung parang palala na ng palala. Yan, tas yun nga yung love growing cold, 'di ba? Yung mga natuturo sa atin, tapos yan yung global control and technology. May lang kasi sabi ko, kunwari 'di ba ako nga nagpapa-edit ako kay ChatGPT na, i-edit mo nga yung ganito. Sabi ko, nadedetect kaya nila yun na, ito Kristiyano to. Yung parang, ito mga sinesearch nito, ganito, di ba? Parang, yung may mga ganun na, syempre yung mga cellphone natin, di ba? Yan, tapos, ito din, yung Israel reborn as a nation. Yan yung iba naman nag-uuwian na din sa Israel, di ba? Tapos yung grabe na rin yung mga persecution sa mga believers. Kaya sabi nga pa rin po sa atin, di ba, yung watch and be ready. Kasi yun nga, kita po talaga natin na malapit na pong dumating ang Panginoon. Yan. Tapos sabi nga po dito, yan, pero hindi tayo dapat nga matakot. Yan, kasi sabi po, itong mga biblical prophecies na to, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo mga, dapat na nangangamba lang tayo, kundi sabi dyan, yung ma-motivate tayo na mamuhay, tsaka maglingkod pa rin na tapat, 'di ba? Na hindi tayo yung mapapagod na ayoko na magturo, ngayon ka pa ba susuko, kita mo palapit na, 'di ba? Na ayoko na po mag-outreach, pagod na po ako, 'di ba? Ang init na po, ganyan. Parang hindi na to yung time para sumuko, 'di ba? Tsaka yung sabi nga na hindi na din ito yung time para mag-backslide tayo, tamarin tayo, 'di ba? O manlamig tayo. Yan, tapos may mga verses lang po dito. Yan. Kanina may tututo kay Bonina yung kay Pomi. Yan. Sa yan, sa verse po natin yan, sa Romans 14:10-12, sabi dyan, kaya huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang inyong kapatid kay Kristo, sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos. Yan, lahat po talaga tayo, hindi pwedeng lang yung parang ire-represent ka ng iba, di ba? Kundi ikaw mismo. Sabi, at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw, naluluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Yan, parang yun nakita natin na may accountability, na parang pagka tinanong na tayo doon, ay pag nakita natin si Lord, yan, syempre bago tayo mag-enjoy, laro-laro ka na sa River of Life, syempre mag-a-account ka muna. Yan, kaya talagang dapat po, siguraduhin natin na namuhay tayo ng maayos. Sabi po, yan, sa 2 Corinthians naman, kaya naman, sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin. Kaya tayo po, di ba, parang kung meron tayong talagang i-goal, isa to dapat sa goal po talaga natin, na sikapin natin na malugod si Lord, di ba, sa buhay natin. Sabi nga po,
Ayan, maging dito man o sa piling na niya. Sabi, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, yan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya, di ba kunwari pag may mga play nga, di ba parang may ano tayo na, yun parang sa huli nagsisi, ganyan, may chance pa. Pero may mga time na dapat ma-remind pa rin tayo na minsan, wala naman talagang second chance, di ba? Pero yun nga, dapat yung buhay natin, inaayos na natin. Na yung kunwari, hindi ka naman nasa theater na ano, pagising mo, ay, ano lang, panaginip lang pala, di ba? Yung ano yan, hell is real tayo. Tapos pag, ay, ano lang pala, nakatulog lang kami, di ba? Pero hindi ganun. Minsan, kailangan nating ma-realize na totoo talaga, at na tuloy-tuloy. Kapag sa buhay, walang cut, di ba? Walang, ay, practice lang pala yun, hindi pala totoo lahat, di ba? Kundi, yan nga, ayusin na natin. Tapos sa next verse po, sabi, ngunit sa araw ng paghuhukom, yan, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Yung, di ba pag nag-games tayo, di ba kunwari dinadaya, kunwari may mga tatayo-tayo, di ba parang minsan dinadaya-daya pa natin. Pero pagka, yan na, testing na, impapaypayan, aalugin, di ba parang, naano kayo na, malalaman dinaya lang natin to. Yan, and how much more pa, pagka tayo, umarap na tayo sa Panginoon, di ba na, hindi pala natin inayos to, hindi pala to maganda yung ginawa natin. Sabi din, kung ang itinayo ay hindi masusunog, yan, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Yan, pag di nasunog, di ba, nakita, talagang may reward tayo. Ngunit, kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganoon pa man, maliligtas siya. Yan, yung parang magkamatakot na, hindi ka na ba sa langit? Pero sabi dyan, wala ka lang matatanggap. Yan, kasi dinuga, joke. Yan, di ba? Pero sabi dyan, ngunit, tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. Yung parang isipin nyo, yung kapag, di ba, may mga sunog, yung parang, yung iba may nakuha, may nasalba, pero yung iba parang, lumabas lang ng bahay na, naiwan lang yung amoy ng usok, ganun. Parang ganun daw, na naligtas ka, pero wala kang dala, ganun. Ganun lang daw yung pag hindi maayos yung itinayo natin. Kaya, yan. Ang tanong po, anong grade mo, di ba, sa langit? Yan, may nga po, yan, tatlo lang po mamaya pag-aaralan natin. Yan, una, yung bagsak, di ba? Yan, ayaw natin yan, ayaw natin umulit. Ayaw natin na, repeater tayo. Kunwari kasi kanina po checking namin ang forms. Tapos nagtatanungan, ilan daw yung mga bagsak, ganun. Tapos sabi ko, isa po, parang nilaban mo pa na, na wag na lang sana siya bumagsak. Pero, yun nga, may bagsak, may pasang-awa, di ba? Yung parang, yung kasi namin, yung mga grades, 78, 77, 76, 75, ganun yung mga yung parang alam mo pasang-awa talaga na, nilaban lang, ganun. Yung parang kunwari yung isang estudyante ko, pagka binagsak ko pa siya ngayong taon, 3 beses na siya na grade 1, ayoko na siyang kasama. So parang pinasama na, sorry po, gano'n. Pero yun nga, parang may ka na, ayaw mo naman, yun pasang-awa lang, naawa na lang, kaya pinasa ka na, ayaw ka na makita. Yan, tapos sunod, yun nga, yung well done. Yan, pero sabi nga po, yan, may quote lang po kasi si Leonard Ravenhill. Yan, sabi niya, 5 minutes inside eternity and we will wish that we had sacrificed more, wept more, grieved more, loved more, prayed more, given more. May siya, wag yan sabihin, pag sa langit ba, nagsisisi pa din tayo. Pero, yung parang niya lang dito na, wag mo nang antayin na sa langit pa tayo magsisi na dat pala ganito ginawa ko, di ba? Parang may ganun lang na kung pupunta kang langit, tapos nakita mo na ganito pala kaganda doon, di ba? Ganito pala yung mararanasan mo. Parang, wag mo na antayin na, Lord, dat pala ganito ginawa ko, dat pala mga ganyan. Kasi kunwari daw, tingnan yung picture. Yan, di ba? Pagka nasa langit tayo, ano itsura natin dyan sa tatlo, 'di ba? Yung parang iyang-iya ka ba kay Lord na Lord? Parang di po ako di ko naayos, ganyan. O parang okay, sige, pasang-awa, ganun. O masaya tayo. Yung talagang masasabi mo na pag nakita mo si Lord, pag nasa heaven na, comfort talaga sa iyo, blessed hope talaga na Lord, dumating ka na, sobrang sayo kasi yun nga binigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Yan. At sabi nga po, yung pag-winay nga daw po yung bad at yung good. Ibig sabihin daw po nun, yan, ina-assess tayo ng Panginoon. Ay, naputol.
Ay, yan, yung refers to Christ's assessment of what we have done with our lives as Christians. Yung tiningnan ni Lord na ano bang ginawa mo nung yung time na nabubuhay ka bilang nakilala mo ang Panginoon. Tapos sa Greek word, yan. Pag sinabing bad, hindi daw yun na ansama, evil, ganun. Hindi daw ganun. Kundi yung ibig sabihin daw ay worthless. Yan, yung parang ano yung mga bagay na ginawa mo na worthless naman, hindi naman siya talaga nakatulong, ganun. Na parang minsan kasi iniisip natin na, di naman masama yung ginawa ko, di lang naman ako naka-attend kasi natulog ako, parang ganun. Parang hindi ka parang inaano mo na hindi naman yun masama, di naman evil yun, di naman ako pumatay, di naman ako naganto. Pero hindi daw ganun yung tinutukoy daw doon, kundi mas tinitingnan na worthy ba to o worthless lang yung ginawa mo. Yan. Tapos tinitingnan nga din daw po, di ba, yung motives. Yan, behind our actions. Na yung ginawa mo yun, ano bang dahilan, di ba? Nagpabida ka lang ba o parang gusto mo lang na ma-post sa Facebook, di ba? Yung parang may mga ganun na parang may mga ginawa ba tayo na with love talaga o ginawa talaga natin siya na lang, parang for the sake na magawa lang. Di ba? Kaya yun yung sinasabi po doon na kailangan din natin siyang i-check, di ba? Tapos sabi po, yan. May mga time na tayo, niisip natin, yung judgment ng Panginoon ay para i-condemn tayo, ganyan. Pero sabi nga, kay Lord naman, wala naman daw po talagang condemnation. Hindi tayo para ipahiya doon na, ay, ito, wala tong ginawa. Hindi daw ganun. Kundi, yan nga, parang nag-a-account tayo sa Panginoon. Kasi sabi nga po dyan, yung your life's work as a follower of Jesus will be revealed for what it is under the scrutiny of our Lord. Yung titingnan ni Lord na nung naglingkod ka, nagsong lead ka, nagtamborin ka, ginawa mo to, nag-one-to-one ka, may puso ba? Yung parang mahal mo ba yung ginawa mo o napilitan ka lang, di ba? Yung kunwari nag-one-to-one sa AJ, parang sabi niya, okay na yan, matapos na yan, wag mo na yung basahin, doon mo na yung aralin mo na lang, parang ganun. Di ba? Na minadali mo lang, na masabi lang na chapter 12 na kayo, ganun. Di ba? Yung patas, nung natapos mo na ng one-to-one, pinabayaan mo na lang na, sige, bala ka na sa buhay mo see you sa church, di ba? Hindi ganun, kundi yun ngayon talagang inayos mo ba, ganyan. Tsaka, yan yung mga ministry na pinagkakatiwala sa atin ni Lord, yung parang tamad na tamad ba tayo na parang to the point na okay na yan kung ano na lang magawa, di ba? Kaya yan yung mga natin na lagi nating isipin na hindi talaga deserve ni Lord yung mga pwede na paglilingkod, 'di ba? Yung kunwari, tayo ng mga gantong ginawa, pero yun nga deserve talaga ni Lord yung mga best natin. Kaya sabi nga po, the results are reward or loss of reward, 'di ba? So yun lang, yun daw yung doon na yung mga yan kung may matatanggap tayo o wala. Yan, tapos sabi po, yan, although we belong to Him, some of us may enter His presence with nothing other than the smell of smoke. Naalala ko nung last Wednesday, parang yun nga yung sinasabi ni Pastor na, granted, mararapture tayo, di ba? Liligtas tayo ng Panginoon. Pero, pag humarap na tayo sa Panginoon, di ba? Ano yung grade natin? Paano tayo, mag-a-account, di ba, sa Panginoon? Kaya ang tanong nga daw po, di ba, hindi ba maliligtas ba ako? Hindi daw ganun. Pero mas tanong daw natin, yan, kapag humarap ako sa Diyos, anong grade, di ba? Ano bang grade ko, Lord, di ba? Ano bang pwedeng, yun, parang namuhay ba ako ng maayos? Yan, kaya unang grade yan, ito yung ayaw natin, di ba? Yung una, daw po? Bagsak. Sabi dyan, hindi totoong sumunod. Di ba? Ayaw natin nun na, kunwari sabihin mo, bagsak na nga ako dito, tapos bagsak pa ako dun sa langit. Parang ayaw natin ng ganun, di ba? Kundi, yan, gusto natin na mamuhay tayo na talagang totoong sumunod. Kasi sabi po dito sa verse natin, sige nga po, basahin nga po natin, itapon ninyo, doon ay iiyak siya. Yan, 'di ba? Ayaw po natin 'yan, kundi ang gusto talaga natin, ma-please natin si Lord. Kasi yan nga sabi yung Bible mismo nagsabi, 'di ba, na yung itatapon siya, 'di ba, sa kadiliman, 'di ba? Tapos yan, ito pa yung ibang mga verse, 'di ba? Sabi, yan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. 'Di ba? Ito nga daw yung isa sa talagang verse na mag-ingat nga daw tayo kasi, di ba yun nga, parang pag nabasa kasi natin yung context ng verse na to, di ba ito yung may mga, nagpagaling, di ba yung parang mga nag-prophesy nga daw sila. Pero, dahil nga ganun na hindi naman talaga daw nila ginawa,
yun talagang kalooban ni Lord, 'di ba? Parang ganun din yung ending nila. Sabi din, do not merely listen to the word, do what it says, 'di ba? Kaya 'di ba sa one-to-one, meron tayong sinasabi doon na hindi naman doon sa dami ng alam mo, kundi yung alam mo na ina-apply mo. 'Di ba? Kasi nga, yun nga, para may mga time na hindi natin to alam, pero 'di ba, ano yung ginawa natin doon? 'Di ba? Minsan naman tayo, parang, ano yan yung excuse naman natin na hindi na lang natin inaalam para di tayo ma-judge. Pero, yun nga, 'di ba, parang sinasabi pa rin na ang kasalanan natin ay commission at omission. 'Di ba? Yung di mo ginawa, tapos yung mga, tama po ba? Nalito din ako. Tama, di ba? Yung parang yung ginawa mo, tapos yun, hindi mo din ginawa. Tapos, yan, sabi din, yung Luke 6:46, yan, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Yan, di ba? Lalo sa atin ngayon na alam natin, some of us, may mga pinapagawa talaga si Lord, di ba? Hindi lang naman some of us, pero mostly, di ba, lahat tayo, meron talaga tayong alam natin na pinapagawa si Lord sa atin. Pero, may mga time na ang dami nating excuse, ang dami nating mga dinadahilan sa Panginoon, ba't di natin ginagawa yun? Pero, ang sabi pa din, di ba, sundin natin. Kasi, yun nga parang tawag lang tayo ng tawag na Lord, pero hindi nga natin ginagawa yung sinasabi ng Panginoon. Sabi din, sino ba yung mga taong babagsak? Ayan. Sila ang mga taong, una, yung religious, pero walang obedience. Yan, di ba? Yun nga, yung tuloy-tuloy tayo sa church, pero hindi nga tayo sumusunod sa Panginoon. Di ba? Yung parang may mga di ba? May mga, excuse, di ba? Na, at least nagsisimba ako. Di ba? Pero, yun nga, hindi pa rin po yun yung basis, kundi yung obedience po natin sa Panginoon. Yung number 2, kilala ang Diyos, pero hindi siya sinusunod. Yung kilala natin, alam natin yung pinapagawa po ni Lord, ay kilala natin siya na ganito siya, makapangyarihan siya, pero di natin sinusunod ano yung mga pinapagawa niya. Yung kilala mo si Lord, sabi mo close kayo ni Lord, pero di naman natin sinusunod na yung mga pinapagawa niya sa atin na mag-share, mag-invite, 'di ba? Mag-pray, magbasa ng Bible, yung mga ganun. Kaya hindi yun nga nagiging dahilan siya para bumagsak tayo. Yan, sunod, yung pangatlo, yung may pagkakataon pero hindi ginamit, 'di ba? Na lalo nga po kunwari sa panahon ngayon, parang yung sa mga nangyayari, parang hindi naman sa ginajudge mo nga, pero parang naano ka lang na, talaga may time pa, parang ganun. Parang may time pa kayo maganto, maganyan-ganyan na yung mga ginagawa, parang may mga plano pa na kung ano-ano yung, basta parang ang dami yung pang plano ng mga tao na ganto-ganto. Pero yun nga, parang gamitin na natin tong time na to. Yan. Para sumunod sa Panginoon. Kasi, yun nga, di ba, parang may mga time, kunwari, pag nakita talaga natin yung case, di ba, ng evangelism, tsaka ng mga, yan, kunwari ng mga estudyante, ganun, parang, yung parang how you wish na ang dami mo, parang ganun, parang pwede ka bang mag-multiply para, ma-reach out yung mga tao. Tapos, minsan may mga time din na nakaka-burden na may kasama ka nga, pero parang, di wag. Parang, imagine ko na, ayoko po di wag. Di ba? Parang walang heart din, ganun. Kaya, yun, parang may mga ganun tayong kailangan i-check din, di ba? Na, oo, sabihin na natin na naglilingkod tayo, pero yung heart, di ba? Parang, may puso ba? May puso ba yung mga, ginagawa natin, di ba? Tapos sabi din, yan, ang greatest, sabi to ni John Piper, sabi niya, the greatest tragedy is not death, but a life wasted. Yung nasayang, di ba? Yung parang nasayang kasi hindi ginawa yung kalooban ng Diyos, hindi sumunod, di ba? Yung parang may talent sana to. Yung parang may mga tao tayong ganun, di ba? Na ito, pag nag-leader to, ang ano nito. Yung parang may mga nakikitaan tayong ganun, di ba? Na ito, pag nag-song lead to, talagang to, ganyan. Parang, pero sayang kasi, yun nga, hindi nga sumusunod, di ba? Hindi din, yung parang nagpapasaway pa, di ba? Kaya, kunwari, lalo sa mga kabataan natin ngayon, parang kung meron kang pwedeng gawin sa Panginoon, nawa hindi siya nahahadlangan na dahil lang nagpasaway ka, ayaw mo isuko to, ayaw mo ayusin yung ganito mo. Yung parang alam niyo yun, parang yung mga bagay na naghihinder sa atin, nawa, mawala na yun. Kasi parang pag i-weigh natin, mas mahal, kunwari sa mga love life, ganyan, mga crush nyo, parang mas mahalaga ba yun kaysa sa pagsunod mo kay Lord? Diba? Yung parang ganun. Yung sa mga nagtatrabaho, yung parang, oo, mahalaga naman talaga yung work, pero bago, parang kunwari ako kasi, prinsipyo ko talaga yun na sabi ko, Lord, bago ako nag-work, may LG na ako, tapos may
May mga one-to-one, nag-outreach ako. Parang sabi ko, ayoko na pag nag-work ako, mawawala yun. Parang may ganun lang akong prinsipyo na bago ako mag-work, nauna tong relasyon mo kay Lord, bago yung work, ganun. Kaya parang mas mahalaga to, ganun. Kasi wala pa man akong trabaho, ito na ginagawa ko. Yung parang ganun, nagigets niyo. Kunwari sa mga, din dito, yung parang may mga, kayo na mga friends, may mga relasyon, parang bago naman kayo nag-enter dyan, may relasyon na kayo kay Lord, may ginagawa kayo kay Lord. Kaya, parang hindi natin siya dapat na mas na-magnify yun, di ba? Na mas yun na lang priority natin. Yan. Tapos sabi nga po, si Billy Graham naman, sabi niya, yan, the greatest legacy one can pass on. Yan, is not money or possessions. Yan, but a life of faith and character. Diba? At tinuro din sa amin to ni Pastor nung YA nun. Diba? Na yun talaga yung parang pinaka-success din eh. Diba? Sa bawat isa sa atin na ano yung napasa mo, may impact ba yung buhay mo? Diba? Yung parang may nagawa ka ba, meron ka bang na-lead sa Panginoon? Diba? Kasi yun nga, yun yung pinaka-legacy na pwede mong pwede mong ipasa. Na ito, naging encouragement ka na sumunod yung mga tao sa Diyos kasi nakita nila sa buhay mo. Kaya sabi nga po, yung pag sinabi nga daw na bagsak, parang ganito, yung buhay ka nga, pero hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Diba? Yung parang, yun yung ayaw natin, iniiwasan natin yun na, oo, nabubuhay tayo, diba? Binibigyan tayo ni Lord ng mga additional years, diba? Para, maglingkod sana sa Kanya ng chance, diba? Pero hindi natin ginagawa. Yan, sunod naman pong grade ay ito, yan, yung pasang-awa. Diba? Yung sabi po dyan, naligtas pero walang gantimpala. Sige, basahin nga po natin yung verse. Ngunit, kung ito na may masunog, sabi po dyan, yun nga, masasave tayo, di ba? Makakapasok tayong langit. Pero yung lagi nga ding sinasabi sa amin dati, yung tagapalakpak. Yung parang, kunwari, di ba, pag recognition or mga graduation day, parang, di ba, minsan na tayo na, ba yun, tagapalakpak ka lang, tagayehe ka lang, gano'n. Di ba? Yung parang gano'n. Yung gano'n. Pero, yun nga, syempre, mahalaga naman talaga yung mga, yan, mga pag-e-effort natin sa school. Pero hindi naman katapusan pag di natin nakuha, amen. Yung kunwari, parang may mga, tayo na, mahalaga yung mga awards dito, di ba? Pero mas i-goal natin yung mga eternal, di ba? Yung mga makalangit na awards. Yung parang, kung gaano tayo nag-strive dito na ma-awardan kang employee of the month, di ba? Ikaw yung, student of the month, yung parang, ang dami mong awards. Pero yun nga, sa langit, di ba? Mas dapat yun yung ginugol natin. Sabi nga po, yan, yung sa 1 Corinthians, yan, yung each one's work will be shown. Yun nga kasi mag-a-account talaga tayo sa Panginoon. Tapos yung sabi po dun sa John, di ba, yung bear much fruit. Tapos sa Revelation 3:1, sabi, you have a reputation of being alive, but you are dead. Di ba, grabe kapag ka sa Bible talaga. Yan ngayon, sino ba yung magiging mga pasang-awa? Yan, sino ba yung pasang-awa lang? Una, yung naligtas pero walang bunga. Yan, yung naligtas, may spiritual birthday, kilala si Lord, pero walang bunga. Hindi, hindi na, nakita sa kanyang buhay ng pagiging, yung, yung sabi ng Bible na, kiniklaim na kilala si Lord, pero denying the power, yung ganun, di ba? Na, tsaka yun nga, yung mga bunga din sa mga paglilingkod, di ba? Yung mga ginagawa na yung kung may mga na-produce ba tayo na mga susunod din sa Panginoon. Yan. At number 2, ang sakit din ito, yung walang impact sa kingdom. Diba? Yan. Kaya yun talaga yung natin na, kunwari sa mga youth. Yan, sa youth kasi uso yung diba? Yung yan? Anong tawag doon? Influencer. Diba? Yung mga ganun. Ay, gusto ko maging influencer, ganun. Pero parang kunwari, pag titingnan natin, sige sabihin natin sa mundo, influencer ka. Pero kunwari sa kingdom of God, masasabi mo ba na influencer ka din? Diba? Yung parang may mga nai-influensyahan ka ba na maging on fire din sa Panginoon? Diba? Parang meron ka rin bang mga na-challenge sila sa paglilingkod nila sa Panginoon dahil sa buhay mo, diba? Yung may quote nga na hindi ko lang nalagay dyan, yung parang sabi nga, may mga Christians daw. Tapos yung isa pa daw na type ng Christian, yung mga Christian na yung presence nila
yung may impact, ganun. Sabi niya, parang gusto ko, ganun ako, yung rare na Christian. 'Di ba? Na parang yung alam talaga na, hindi ay, Christian ka pala. 'Di ba? Ay, naglilingkod ka kay Lord. 'Di ba? Kundi, yan nga may impact. Ano yung mga ginagawa natin na talagang nag-i-impact sa kingdom, 'di ba? Kaya kahit maliit, 'di ba? Pero kung nagiging tapat tayo na gawin yun, 'di ba? Si Lord yung magpapala, 'di ba? Sa mga bagay na yun. At sabi nga po, eto kay Tozer naman to. Sabi niya, many Christians want to enjoy the thrill of feeling right. Yung feeling, tama, ganyan. But they are not willing to endure the inconvenience of being right. Yung alam niyo yung gusto mo naman malaman ng mga tao na bawal talaga nga mangopya, 'di ba? Pero ikaw, ayaw mo, inconvenient kasi sa akin na hindi ako mangongopya kasi kailangan mag-aral ako. Kailangan gumising ako ng 3 ng madaling araw, 4 ng madaling araw, magre-review ako. 'Di ba? Yung parang kunwari sa mga working, parang gusto mo sabihin talaga na kaya naman maglingkod tapos yun nga nagtatrabaho pero parang inconvenience sa'yo na hindi ako magpapahinga, parang wala akong gagawin ganito. 'Di ba? Kaya yun parang may mga tayo na ayaw nating maging inconvenient yung mga bagay kasi gusto natin na komportable lang tayo sa pagiging Kristiyano. Na yun, nagiging pasang-awa tayo pag ganun yung ginagawa natin. Tapos sabi nga rin ni Robert Slardon, sabi niya, do what God says to do. Nothing more and nothing less. Kasi parang may explanation siya dito na pagka daw kunwari ito yung talagang pinapagawa sa'yo ni Lord, tapos sumobra ka. Yung parang hindi mo pa rin nagagawa yung kalooban ni Lord kasi hindi naman yun yung tinawag sa'yo ng Panginoon, di ba? Kunwari, ikaw talagang alam mo na leader, parang pang 1-to-1 ka, ganyan. Tapos pinilit mo talaga mag-song lead, di ba? Hindi ka nga. Yung parang gano'n na, parang, gusto ko more magawa ko kay Lord, di ba? Kailangan i-line up niyo ko, di ba? Hindi gano'n. Kundi, yun nga talagang sundin pa rin natin si Lord. Tsaka yung nating less din, na hindi naman bababaan mo na, siguro mga ganito lang, hindi naman ako, siguro 1-to-1 lang ako kapag ka-leading servant, ayoko na. Yung parang gano'n, hindi daw. Kundi, kung ano talaga yung pinapagawa ni Lord, di ba? Yun daw talaga yung gawin natin. Kaya sabi nga po, ayan, nagiging pasang-awa daw tayo kung ganito. 'Di ba? Yung ligtas ka nga, pero sayang ang buhay. Kasi yun nga, parang mas nakinabang yung mundo, mas nakinabang yung pag-aaral, yung pagtatrabaho, 'di ba? Kaysa sa Panginoon. Kaya ang tanong nga daw po natin, am I a genuine Christian? Bakit daw kailangan genuine? Kasi ngayon daw, yung word daw na Christian, yung parang lahat Christian na ganun. Parang yung uso kasi ngayon, di ba, sabi ko, sino pa yung mga Christian, yung mga may verse nga daw yung bio sa Facebook, sila yung laitero, mga chismoso, ganun. Kaya parang alam niya na na yung term na Christian. Pero sabi nga dyan, yung pagiging totoo na na Kristiyano. Yan, malalaman daw natin na totoo tayong Christian pag ganito. Number 1, yung you belong to and live for the Lord Jesus Christ. Yung mo talaga sa sarili mo na belong ako kay Jesus. Nabubuhay ako para kay Jesus. Ganun na. Parang tayo na, Lord, parang kung tatanggalin to, kung di ko na to magagawa, parang di ko po kaya. Yung parang, alam mo yun, nandun ka na sa point na seryoso yung relasyon mo sa Panginoon. Yan. Yung number 2, yung have passed from death to life. Diba? Yung mga nagda-die to self ka na, diba? Yung mga dating gusto mo naman talagang ginagawa, pero ngayon parang sumunod sa Panginoon, meron kang mga kailangan i-surrender, diba? Yun nga, yung namamatay ka na sa sarili mo. Number 3, ito yung mga fully forgiven and in fellowship with God. Ito yung talaga yun nga, yung na-enjoy mo yung fellowship mo kay Lord, yung relasyon mo kay Lord. Hindi yun nga, yung Sunday only Christian lang tayo, di ba? Yan. At number 4, yung are indwelt by the Holy Spirit. Yun talagang kaya nga naging favorite ko rin yung kantang Inhabit. Kasi parang ang ganda nung na parang prayer na, Lord, yung maging temple talaga, 'di ba, ng Holy Spirit, yung mga mga buhay natin na yun talagang masabi mo na komportable, 'di ba? Yung kunwari nga daw kapag ba si Jesus or yun nga si Holy Spirit, yung parang ba siya, at home ba siya o ayoko nito, parang ito, ayoko niya. Parang hindi komportable, 'di ba? Kaya yun yung inaano natin na talagang maging home, 'di ba? Maging temple ng Holy Spirit yung mga buhay natin. Yan. So sabi nga po, yan, sabi niya, I have met people
Yan, who think they are Christians, but their lives do not manifest any evidence of life in Christ. Diba? Kaya, yan, ayaw po natin yan, yung parang isipin din ng mga tao na, ay, talaga ba, Kristiyano yan? Parang di naman halata, di ba? Kundi, yan, ang gusto pa rin, yung hindi natin, hindi, yun nga, inuulit natin, hindi naman to para i-please yung mga tao. Pero, yun nga, yung nakikita, di ba? Kung genuine talaga, yung pagiging Kristiyano natin. Sabi din sa John 3, yan, sa John 3:36, sabi dyan, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. Kaya, yun talaga, di ba, yung goal pa rin natin na hindi lang tayo pasang-awa, di ba, kundi yung maging totoo tayong mga Kristiyano. Kasi, yan, yung number 3, ito yung well done. Ito yung ayaw natin ng bagsak, di din tayo magsisettle sa pasang-awa lang, kundi ang gusto natin ay well done. Yan, matagumpay sa assignment. Sige, basahin nga po natin. Sumagot. Naging matapat ka sa kakaunti, sa iyo. Ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika at makibahagi sa aking niya. 'Di ba? Kaya ayan, parang nakita niyo na hindi naman ginudge kung gaano kalaki, 'di ba? Yung yung parang pinagkatiwala sa kanya, kundi yung kahit maliit na yun, pero naging tapat siya, 'di ba? Kaya nasabi pa rin na well done. Kaya kunwari, parang tayo, hindi natin pwedeng sabihin na excuse na parang ito lang naman kasi ginagawa ko eh. Kaya nga di ba? Parang yun yung ginagawa mo, maging tapat ka na dun. Kasi yun nga, later on, di ba? Talagang si Lord magbe-bless sa mga bagay na yung naging ko din yun, March kasi ngayon. Parang nagko-compute. Parang usap kasi kami ni Ate Dimple. Tapos sabi ko, alam mo ba, March ako nung unang ministry. Yung March yan, unang sama ko ng Sabado ng kids. Tapos next weekend, wala na kaming kasamang ate. Ganun. Kami na bahala sa kids. Parang 40 ata yung kids nun. Tapos, yung parang alam mo yung yung parang sa 14 years na lagi ko naaalala na parang niyakap ko na lang basta parang niyakap mo na lang na nandun ka na parang hindi ka maka-back out, ganun. Kaya tapos parang, yun nga, parang kwento lang yun na parang ang liit lang na yun na parang sabi ko, kasi Lord, yun lang talent ko. Parang mahilig lang ako sa bata, ganun. Tapos parang later on, yung mga akala ko di ko kaya gawin, dati lagi ko sinasabi, ayoko po sa youth. Pero saan ako ngayon, joke lang. Yan, parang ganun, na dati Lord, ayoko nang ganun. Tapos parang may time na nag-outreach, may mga adults, ayoko din ng adults, ayoko magturo, madaming yan, ganyan. Pero may mga one-to-one akong adults ngayon. Kaya parang, yung mga ganun na maliliit na diba? Tapos ngayon, dami ko ng leader sa LG. Diba, dami na nilang leader. Ganun. Pero, yun nga, dun mo makikita na, yung parang yung hindi naman ikaw hindi dahil magaling tayo o kaya natin, kundi naging tapat lang tayo. Tsaka, yung parang masasabi ko talaga na, pinusuan mo, parang ganun. Yung parang talagang, basta parang may mga time, yung parang hindi naman hindi din siya ideal na paglilingkod kasi parang may mga naging OA din ako na ginawa na parang OA din ako minsan natutulog, ganun. Pero yun nga parang pag babalikan, parang hindi ako nagsisisi na ganun ginawa ko kasi parang sabi ko, Lord, okay lang kasi kunwari pag sa work, di ako nakakatulog, parang hindi ako nakokonsensya. Kunwari parang sabihin ko, sa work nagpupuyat ako, tapos sa church, ganun, sa ministry, parang hindi ko nagagawa. Ganun. Kaya parang okay lang, balance. Yan, tapos ito din yung mga ibang verse. Yan, sabi diyan, ito yung goal natin, 'di ba? Yan yung I have finished the work kagaya ni Jesus, 'di ba? Kaya tayo po, hindi natin iisipin na imposible na matapos o maging tapat kasi si Jesus yung example natin, tsaka si Jesus din yung tutulong sa atin. Yan, tapos ito din yung sinasabi nga din ni Paul, 'di ba? I have finished the race. 'Di ba? Kaya 'di ba lagi 'yun kapag sa mga race tama ba? Napanood natin yung dati, di ba? Yung, basta yung napulikat siya. Tapos, ang ginawa nung kasama niyang tumakbo, tinulungan siya na matapos yung
yung race na yun. Kasi parang sabi nga daw nila sa athlete, yun daw yung nakakahiya na hindi mo matapos. Parang ganun. Kaya inalalayan niya. Kaya kunwari tayo, yung mag-alalayan din tayo na hindi yung bolo ko dyan, ikaw kasi, di ba, iniwan mo na doon. Kundi yun nga, magtulungan tayo, di ba, magpalakasan tayo na talagang i-cheer pa rin natin yung bawat isa, di ba, na hindi unti na lang magra-rapture na, di ba, sa langit na tayo, ganyan. Yan, tapos sunod, yung work at it with all your heart. Ayan, kasi totoo naman talaga, mas nagiging madali yung mga pinapagawa sa atin ni Lord pagka may puso. 'Di ba? Kunwari kapag may mga may mga pinapagawa sa iyo na walang puso. 'Di ba parang feeling mo ang tagal ng 1 hour? 'Di ba parang tagal naman ito. Abay nakaka-boring naman 'to, ganyan. Pero kapag ka-enjoy na enjoy mo, kunwari pag sa care group kasi, doon nagbabasa na kami ng Bible. Kahapon, doon ako sa boys na babasa ng Bible. Tapos parang gusto mo ano ba? Di ba ka titigil? Pero sa isip ko, hindi mo, Lord, mabait ako, ine-enjoy ko to. Tapos yan, parang lang ako kasi habang nagbabasa kami, nandun kami sa Matthew, tapos sakto doon sa Matthew, may kasi doon na yung pag sa turo nga pag nagagalit, ganyan, hindi ka daw ganto. Tapos si Raymar kasi, natatawa ko, habang nagbabasa siya, sabi niya, Lord, sorry, Lord, gumagano na siya. Tapos parang na-enjoy ko bigla na, oo nga, parang tsatsagain mo lang, ganun. Pero, talaga, Lord, sorry po, Lord, patawarin mo, gaganon siya. Kaya parang, kunwari ganun, diba, na minsan ang tagal, yung parang, ang tagal naman magbasa, yung isa doon, di pa marunong magbasa. Pero, yun nga parang, Lord, tsatsagain mo talaga. Pero, yun nga parang makikita mo na na-enjoy mo na gano'n, na hindi kayong bored na. Bilisan mo, doon yun na basahin sa bahay nyo, gano'n. Hindi gano'n, kundi iaayos pa rin natin. Yan, tsaka kunwari din, pag sa mga one-to-one, diba? Pagka hindi mo talaga pinusuan yung mga one-to-one, parang maano ka na, ang tagal naman ito magkwento, nakakainip naman to. Kaya kunwari sa amin, pag mga one-to-one, parang inaabot tayo mga 3 hours. Pero yun nga, parang dahil nga kasi, diba, na-enjoy nyo. Yan. Tapos sabi din, yung sa Hebrews 6:10, sabi yung God will not forget your work. Diba? Hindi yan makakalimutan ng Panginoon. Kaya, yun, may mga time na, hindi tayo na-acknowledge. Minsan, diba, hindi tayo na-appreciate ng mga, iniportan mo, sinundo mo na't lahat-lahat, iniwan ka pa. Diba? Parang ganun, diba? Tsaka, yung mga ini-invite, diba? Parang minsan, parang akala mo wala lang, pero si Lord, naaalala niya yun lahat. Sabi din, sino daw yung mga well done na mga Kristiyano, yan, sila yung mga faithful kahit walang nakakaalam. Yan, di ba? Yung nananatili kang tapat, di ba, na talagang kahit sa bahay, parang punong-puno ka na, pero hindi ka pa nananapok. Di ba? Di ba? Parang hindi ka pa manggaganon, di ba? Tsaka yun nga, yung mga ginagawa mo, di ba? Tuloy-tuloy ka pa rin sa Panginoon, nagbabasa kang Bible, di ba? Yung parang kahit na ang dami mo nang ginagawa, inuuna mo pa rin si Lord. Yan. Number 2, yung ginawa at tinapos ang kalooban ng Diyos. Bakit mahalaga yung word na tinapos? Kasi may mga time na tayo, ginawa nga natin, pero di natin tinapos. Di ba? Parang may ganun. Kunwari, pinalinis to. AJ, nilinis na AJ. Gab, tapusin mo yung parang pinasa sa iba din. Pero mahalaga yung ikaw mismo yung nagtapos, di ba? Yan yung, kunwari, ito, pinawantuan sa'yo. Di ba parang ayaw natin ng gano'n na pinawantuan to sa'yo, tapos mga nakatatlong leader na siya, di pa siya tapos. Di ba? Yung parang hindi man tinapos, gano'n. Yung si Aaron yun, di ba? Yung sabi namin na send out na lahat-lahat si Dexter, di pa natapos na siya. Pero natapos na siya, praise God. Yan, kaya yun. Pero yun nga, talagang kapag may mga sinimulan tayo, ayan, tapusin natin. Kasi, yun nga, pagiging din yun, na nagpapakita din yun kay Lord na accountable tayo at faithful tayo. Yan, sabi din, it is not how much we do, sabi ni Charles Spurgeon, but how much love we put into what we do for God. Diba? Hindi yun dami mong ginagawa, pero wala namang pagmamahal. Diba? Kundi kahit na sabihin mo na yun yung mga pinagkakatiwala sa'yo ni Lord, diba? Yan, sabihin natin na ilan yung ina-outreach mo ngayon, ilan tinuturuan mo sa Sunday school. Pero gano, diba, yung pagmamahal na binibigay mo dun. Yan, sunod, yan, ito daw po yung yung tunay na tagumpay, yung natapos mo ang assignment mo.
'Di ba? Kasi yun nga, 'di ba? Parang kunwari sa mga teachers. Yan, 'di ba? Sa mga teachers, kunwari nagpasa nga tayo ng mga project, ng thesis, 'di ba? Parang 'di ba may na-post nga na gano'n na yung mga thesis daw na ang tagal, yung pinagpuyatan, pinagastusan. Tapos nandun lang nakaimbak lang gano'n. Parang lang na nasa yun, parang bodega ba, basta ganun yung itsura. Pero parang isipin natin na kung sa mundo, 'di ba, nag-effort tayo, gumastos tayo, di tayo natulog, 'di ba? Parang na ganun lang ginawa sa effort natin. How much more pag sa Panginoon? 'Di ba? Wala siyang doon, walang masasayang, kundi lahat 'yun, 'di ba? Ina-acknowledge ng Panginoon. Kaya sabi nga po, never sway from what God has commanded you to do. Ito yung kay kay Robert Sliardon. Kaya ito nga, may ewan ko kung nabasa nyo na yung iba dito. Parang ilan pa lang din natapos ko dyan. Yan, parang ito na, simulan ko yung iba. Tapos, yan, kunwari sa mga kwento niyan. Yan, mga kwento ng mga God's generals, yung mga diba, mga healing, grabe yung mga paglilingkod, yung mga inabot nila sa Panginoon, diba? Pero, naputol ulit. Pero sabi nga doon, hindi sila naging well done kasi perfect sila. 'Di ba? Sabi, kundi dahil tinapos nila ang assignment nila. Yan, 'di ba? Kunwari yung mga yung pag nagbasa kasi din kayo niyan, parang na-expose na yung humanity ganun. Na kunwari, great talaga ng mga preacher pero nahulog pa rin sa mga kasalanan, 'di ba? Iba diyan, parang may mga naging failures talaga, 'di ba? Yung parang doon mo makikita na na parang ganun yung yung pagiging tao, ganun. Na, oo, nagiging high tayo sa Panginoon, na may mga moment talaga na mountaintop experiences. Pero, doon mo makikita na, may mga low din pala, na parang to the point na, grabe yung mga naranasan nila. Pero, hindi sila, yung parang, kunwari si Catherine Coleman, yung favorite ng mga, di ba? Parang nakita natin na, nag-fail siya doon, di ba? Pero, hindi niya naman, hinayaan na doon siya sa failure nagtapos, di ba? Kundi, nakita natin na kumilos pa rin si Lord kasi naging tapat pa din siya. Kaya tayo, di ba, parang may mga time na inisip natin hindi tayo worthy, hindi tayo, kasi sabi nga ni Vlad Sabchuk, ako na magsasabi sa'yo, hindi ka talaga worthy, yung assignment mo, hindi ka talaga fit doon. Pero si Lord yon yung kikilos, di ba, para magawa natin yung mga bagay na yun. Yan, kaya ang tanong nga po natin, di ba, sabi dyan, am I living my life for Christ in a way that is well-pleasing to Him? 'Di ba? Kaya kung tayo i-assess natin ngayon yung mga sarili natin, paano tayo nabuhay, 'di ba? Na simula nung nakilala natin si Lord, ano yung mga ginawa natin, nalugod ba si Lord sa mga buhay natin, 'di ba? Yan talaga yung maging question ng buhay natin. Sabi din, the judgment seat of Christ will reveal the answer to this in the future. Sabi nga, in the meantime, what changes do you need to make in your life? Ano ba yung mga changes na pwede natin gawin? Kasi ito, papakita ko lang ulit to. Yan, tinuro to sa atin dati, di ba? Yan. Kunwari to, yung crown of eternal life. Ito yung ilan sa mga reward nga, di ba, na makukuha natin. Pwede ba to i-zoom in? Ay, isuzoom in ko sana, cellphone ko pala to. Yan, pero yun. Yan, yung crown of eternal life. Sabi niya, a crown that will last forever. Ano pa? Yung crown of righteousness. For those who long for His appearing. Diba? Kung gaano natin talagang nilulong na bumalik si Lord. Tapos ito, ang cute lang nung gawa niya. Yan tingnan niya, yung parang yung crown niya, yung mga tao, ganun. Kasi nga, nag-soul win siya. Sabi niya, given for leading others to Christ. Parang isipin mo, nilid mo na yung mga tao na in-invite mo sila, sineran mo sila, diba? Yan, sunod, crown of glory. Pa-next nga po. Yan, yung for faithful service to God's people. Yung tapat ka pa rin na naglingkod, di ba? Tapos yung crown of life, yan, awarded for enduring trials. Di ba? Kaya parang, isipin mo may mga ganyan. Yan, may mga ganyan daw na crowns, di ba? Tapos, yan, sabi nga, kunwari sa mga, pa-next nga, ay, ako pala mag-next. Sorry. Yan, yung sa, nga daw, sa 4 and 20, yung favorite natin do, 4 and 20 elders, 'di ba? Sabi niya, yung yung they kneel around
the throne, casting forth their crowns at His feet. 'Di ba? Kaya parang dun nakita na, pag tayo nga daw, 'di ba, tinanggap natin si Lord, 'di ba? Yan talagang nandun din daw tayo. At dun natin nakita, sabi diyan, yung intimate knowledge of the Lord Jesus Christ. Sabi, their closeness to Him and the way they worship. 'Di ba? Kung gaano sila talagang kalapit sa Panginoon. At yung mga crowns nga daw po na to, yan, sabi, represent all that is valuable to God in our lives as Christian. 'Di ba? Naisipin mo, ganun kahalaga sa Panginoon yung mga ginagawa natin na talagang ninonote ni Lord, 'di ba? Tinitingnan niya gaano ka nag-endure, 'di ba? Paano ka naglong na dumating na siya yung mga pagso-soul win natin, 'di ba? Yan, kaya yung term nga daw po na ayan, ito yung ayon sa verse, yung sabi diyan yung you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things and by your will they were created and have their being. Kaya, 'di ba yun pa rin naman yung sinasabi sa atin dati na kaya tayo nag-strive na magkaroon ng mga rewards, ng mga crowns na yan kasi yun nga later on ililay down natin siya, 'di ba? Sa paanan ni Jesus. Kaya hindi siya yung para sa atin na para magayabangan tayo, oy, ilan yung crown ko. Di ba? Pa hindi ka gaganon. Kasi ililay down din natin. Hindi tayo na sinabit mo dun may mansion ka, di ba? Para sinabi, ay, eto display ko to, eto award ko to, di ba? Hindi ganon. Kundi ililay down natin siya. Yan. Sabi din, eto, yung receiving and laying down crowns, yan, in the future is a direct result of your life of faithfulness and devotion to the Lord Jesus Christ in the present. Diba? Ito yung nagpapakita na naging tapat ka sa Panginoon. Gaano mo talaga binigay buhay mo sa Panginoon. Kaya may verse nga po dun sa John. Sabi niya, yung we must do the works of Him who sent me while it is day. 'Di ba? Ibig sabihin nun, habang may panahon pa. 'Di ba? Ano daw yung mga dapat nating gawin habang may panahon pa? Gawin yung kalooban ng Diyos, gamitin yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon, at maging faithful. Yan. Tapos nilagay ko lang po to. Article nga to dun kay John Piper. Yan, may nagtanong daw po kasi sa kanya. Gabi yung tanong, no? Sabi niya, will some people in heaven have more joy than others? Parang Sige, bago yun, explain ko lang bakit niya tinanong yun. Kasi may si Jonathan Edwards, parang may sinabi kasi si Jonathan Edwards, na kinote nga ni John Piper, sabi niya, sa langit daw, kunwari yan, parang may ocean ng joy, ganun. Parang, oo, puno naman lahat. Pero yung iba daw na lagayan, may malaki, may maliit, ganun. Kaya ngayon, tinanong niya yun. Yung sabi niya, so yung iba, onti lang yung joy, ganun. Parang siya na onti lang, sa iba, onti lang. Yan. Pero kasi naalala nyo, ito yung verse na sabi dyan, yung hindi talaga, kumbaga, may mga award talaga na iba-iba tayo. Diba? Kasi sabi nga, you are going to reign over 10 cities, I am going to reign over 5 cities. Yung parang, eto, pinagkatiwala sa'yo ni Lord, kasi, yun nga, kunwari sila, pastor, mayor siya doon, diba? Diba? Parang mayor siya doon, ilang, ganun. Tapos, si Raylene, barangay tanod, ganun. Parang isipin nyo, ganun lang, na ronda-ronda si Raylene. Kasi nananaway siya dito, mananaway din siya. Yung ganun. Tapos, yung ganun na, hindi lahat. Kasi hindi naman pwede lahat mayor. Lahat tayo mayor. Ganun. Kaya, parang ganun lang yung sinabi niya, na, ganun. Tawa din ako. So sabi niya, yan, kasi yun nga, we can find in the New Testament, yan, that the greatness of our rewards in the age to come is said to correspond to the life of obedience that we have lived here. Kasi yun nga, dun makikita kasi sa langit na etong mga pinagkatiwalaan ng malaki, sila rin kasi yung naging tapat, 'di ba, sa mga bagay dito sa mundo. Kaya 'di ba yun nga yung sinasabi sa atin sa Bible na kaya maging tapat tayo kasi kung hindi tayo tapat sa maliit, 'di ba? Paano pa ipagkakatiwala sa atin yung mga heavenly na mga treasures? 'Di ba? Kaya kunwari yung one-to-one mo, hindi mo talaga inasikaso. Paano ka pagkakatiwalaan doon, 'di ba? Hindi ka pwedeng doon na pagkatiwalaan ka kasi dito nga hindi natin inayos, 'di ba? Kaya sabi doon, talagang natin na sumunod, 'di ba? I-goal talaga natin na sumunod at ayusin. Yan. At sabi nga rin, we don't earn the rewards.
Sabi niyan, they are graciously given by God. 'Di ba? Binigay, hindi naman natin yun nasabihin na pinag-ipunan, talagang inano mo kasi na, Lord, di na ako matutulog para lang dito, 'di ba? Kundi ginawa pa rin kasi natin siya para sa Panginoon. Sabi nga diyan, no, we don't deserve them. Yan. And they will be evidences that God looks with favor upon His own work of grace in our lives, working through us. Diba? Na makikita natin doon na pa din, hindi naman natin deserve yung mga bagay na yun. Kasi bakit naman tayo nakakapaglingkod? Dahil niligtas lang din tayo ng Panginoon, diba? Dahil nga, in-empower niya tayo, siya pa rin naman tumutulong. Kunwari, pag may mga ginagawa tayong mga pag-share, diba? Parang, hindi, dahil lang ba sa lakas natin yun, kundi dahil pa rin kay Lord. Pero, parang isipin nyo, ganun nga na siya na nga tumutulong, siya nagbibigay ng mga opportunity sa atin, di ba? Tapos aawardan niya pa tayo, di ba? Kaya parang dun mo nakita na grabe pa rin yung grace, di ba? At favor ng Panginoon. Yan. Kaya sabi nga po, sige nga po, basahin nga po natin. Yan. 'Di ba? Kaya lahat 'yon, 'di ba? Inaalala po ng Panginoon. Kaya ganito yung parang ganito yung itsura. Tingnan niyo yung yung lolo, 'di ba? Dahil nga sobrang tapat niya, malaki yung kanya. 'Di ba? Tapos yan yung parang ganyan yung itsura. Yan. Kaya sabi nga po, lahat naman daw talaga ay full. 'Di ba? But some cups are larger, some containers are larger than others. Kaya hindi tayo pero sabi nga doon, wala naman daw inggitan doon na nasa langit na inggit ka ba. Kundi yun nga, parang ganun lang yun na nakita natin na inaalala ni Lord lahat ng yun. Yan. Sabi nga po, sa Lucas 12:33, yan, ipagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipamigay ang pera sa mga mahihirap. Yan, upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto. Yan. Kaya parang dito 'di ba sinasabi na yung we lay up treasure in heaven. Kaya ano ba yung ibig sabihin pag we lay up treasure in heaven? Yan. Sabi diyan, mas lumalaki ang magiging kagalakan natin sa langit. Yan. Dahil hindi sa langit yan. Hindi dahil nag-ipon tayo ng kayamanan sa lupa, kundi dahil ginamit natin ang meron tayo para tumulong. Sabi dyan, magbigay at magsakripisyo para sa iba. Kaya kunwari, di ba parang may mga pagdaday to self tayo, meron tayong mga na tinutulungan natin yung mga tao, pero yun nga, inaalala ni Lord lahat ng yun. Sabi nga, kapag mas naging bukas palad tayo, parang lumalaki ang kapasidad natin na tumanggap ng kagalakan sa langit. Yung parang, dahil nga ka dito di ba? Yung parang ganun mo binibigay, di ba? Talagang papagamit ka sa Panginoon sa dito sa mundo, di ba? Ibe-bless ka rin niya sa langit. Kaya sabi nga po, all believers will enjoy the fullness of joy or pleasure in the age to come. Pero sabi dyan, but some people will have larger cups, larger capacities for that joy than others. 'Di ba? But no one will be envious and no one will brag because part of the fullness is perfect love, 'di ba? Yan. Kunwari, yun nga, 'di ba may mga nagpastor, merong mga talagang naglingkod nga sa Panginoon, mga nag-evangelize, nag-mission. Parang ikaw ba maka-question mo pa si Lord kung fair siya, sabihin natin ang pinagkatiwala sa iyo ni Lord etong mga 5 tao na to. Yung parang gano'n na syempre iba yung mga sacrifice nila kaya iba din yung award reward nila. Yan. Pero sabi nga, ending pa din, di ba? Yan. Hindi tayo mag-iingit, bakit ganyan? Di ba? Wala nang ganun, kundi, di ba, maayos na. Kaya ito, naalala ko lang to kasi high school ako nung una ko nakita yung picture na to. Ayan. Kaya ewan ko na nyo na to. Pero nung high school, yung tinuro to sa amin, parang bida-bida siya. Kunwari kasi, siguro dahil nga parang nasanay ako na simula kinder, parang ganyan. Parang, ka talaga na may award ka, meron kang Kaya parang, nung pinakita sa amin to, sabi ko, hindi pwede dapat meron din. Ganun. Kaya parang naalala ko bigla na, oo nga Lord, parang, one day, di ba, si Lord mag-a-award sa atin. Yan. Tapos may kanta to, pero hindi ko na kasi parang rocker. parang ang ganda lang kasi nung lyrics. Parang rock-rockan, ganun. Parang mga Renz Vera, ganun. Pero ang ganda lang, naputol din. Yan. Pero babasahin ko na lang po. Yan. Sabi niya, I want to hear well done, good and faithful servant.
well done, victorious one. Yung parang imaginein mo si Lord, sasabihin kanya na, nagtagumpay ka, congrats, di ba? Yan, sabi niya, well done, good and faithful servant, come unto me, well done. Yung parang, ni-invite ka na ng Panginoon na, dahil natapos mo na, yan, magsasama na. Di ba? Tsaka yung sinasabi nga, di ba, na, ang heaven naman talaga kasi ay kung nasan si Jesus, 'di ba? Na oo, maganda talaga yung heaven kasi talagang pinaghandaan ng Panginoon yun. Pero yun talaga yung heaven ay pagkasama natin si Jesus. Sabi niya din, sometimes I run this race, nights with no sleep. Yan, sabi, feeling tired and weak. But you are my strength. You come to me in the time of my need. The things that you give are the things that I feed on. Diba? Kaya parang, kunwari sa mga naglilingkod dito, parang may time talaga napupuyat, diba? Wala tayong tulog, napapagod. Pero si Lord yung kalakasan natin. At yun nga yung sabi dyan, you come to me in the time of my need. Diba? Kaya, yan, sabi din, yung mga binibigay ni Lord, yun yung we feed on. Diba? Parang, yun yung nagsusustain din sa atin. Yan. Tapos ito, di ba, yan, nakarelate din ako dito. Sabi niya, and though I may not feel too worthy, serving you is all I ever want to do. Kasi yun nga, parang siguro, may mga time lang na ganun na, pag tinatanong talaga kasi ako, kunwari, pag nung nag-birthday ako, parang anong plano mo? Ganun. Pero parang lagi ko sagot, parang kasing wala ka ng ibang gustong gawin. Kundi, yan nga, mahalin si Lord, turuan din yung mga tao na, mahalin nyo rin si Lord. Parang ganun. Parang wala ka nang masyadong dito sa mundo. Yan, tapos parang may mga nga kasi, kunwari ngayon, di ba, mahal na nga yung gas. Tapos sabi ko kay Ate Dimple, sabi niya, bumili ka na nga ng kotse. Ayoko mahal nga yung gas eh. Parang nag-aanoan kami na, buti hindi ka pa bumili ng kotse, ganun. Yung parang, may mga tayo na tapos kunwari sa mga, kasi may yung iba sa inyo, kilala nyo kasi si Badet, di ba? Pero nung nag-camp kasi tayo, meron tayo doon si Ian, yung mga tropa-tropa ng boys. Si Ian kasi nasa, Israel, ganun. Tapos talaga nakikita ko yung mga my day niya na sira yung mga kotse, wasak yung mga bahay, kasi nga yung mga ng gera. Tapos parang napapaisip ka talaga na, parang lahat nga ng mga ini-invest mo dito, parang talagang one day, di ba? Parang they will turn to ashes, di ba? Pero yun nga, kung may mga naman tayong ganung gamit, di ba? Pero yun parang makikita mo talaga kasi na hindi ito yung kumbaga, temporary lang, di ba? Lahat ng mga bagay na to. Yan. Tapos sabi niya rin dito, I get tired out of the road. Those smoke-filled rooms have been taking their toll. It's not for me, it's for others I seek. So you'll touch their hearts in the time of their weakness, O Lord. Diba? Yung parang may ganun ba tayong heart na abutin din ni Lord yung ibang mga tao. Tapos may isa pa akong kanta na na nakita kasi. Sabi niya parang one more soul, Lord. Parang may ganun siya na, Lord, parang parang extend mo pa yung buhay ko kasi gusto ko pa mag-reach out ng one more soul, ganun. Parang may mga na tayo na yung talaga, yung pinagsisikapan na natin na i-reach out yung mga tao, sharean sila. Yan. Tapos sabi rin dito, sabi niya, honestly, I never want to be on my own again. I never want to be left alone. My friend. Sabi niya, I never want to be just doing it for me. And all I want to see is your face eternally as I worship you. 'Di ba? Kaya parang doon mo makikita na, yun nga, pagdating na doon, lahat ng mga efforts, lahat ng mga sinuko natin sa Panginoon, sobrang worth it, 'di ba? Kaya yun, sabi nga po dito, yan, sabay-sabay nga po, basahin natin, make it. Yan, kasi yun nga po, 'di ba, magiging accountable tayo sa lahat ng mga bagay po na yun. Yan, kaya yun po, ayaw natin ng bagsak tayo, ayaw natin na pasang-awa lang tayo, kundi ang gusto po natin ay well done. Tapos may ipapanood lang po ako. Yan, parang parang isipin niyo lang na pag well done kayo, ito yung yan, pero yun nga, syempre ang pinaka heaven, 'di ba? Ay yun nga, yung pagkasama natin si Jesus. Pero yun nga, parang ma-remind din po tayo, 'di ba, sa lahat ng mga ni-ready din po ng Panginoon sa bawat isa.